Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 2941. Nagtanong ang lalaking nakasuot ng itim, kayong dalawa ay dumating sa Prosper City ng mag-isa. Naintindihan agad ni Jack ang iniisip ng lalaking nakaitim na damit. Pagkatapos ng lahat, kailangan nilang makapasa sa pagsubok ng isang ikawalong antas ng lungsod. Dumating sa Prosper City. Bago iyon, kailangan nilang lampasan ang isang ikasyam na antas ng lungsod. Imposibleng maabot ng mga alchemist ang lugar na ito ng mag-isa. Kailangan nilang magkaroon ng malalakas na mandirigma na nagpoprotekta sa kanila. Narating din nilang dalawa ang lugar na ito dahil sa proteksyon ng iba. Umubo si Jack bago nakahanap ng dahilan, naghiwalay kami sa iba pagkalabas ng ikawalong antas ng lungsod. Kumunat ang noo ng lalaking nakasuot ng itim, kaya nga ang nangyari. No wonder wala kang alam. Lumabas na ang balita. Basta hindi ka warrior, dapat nakatanggap ka na ng balita. Pagkasabi noon ay sinukat sila ng lalaking nakaitim na may hinala. Si Jack ay nagsisimula ng medyo nalilito sa puntong iyon dahil si Aaron ay wala kahit saan na halos kaina hinala gaya ng lalaking nakaitim na damit. Pakiramdam niya ay marami lang nagsasalita ang lalaking nakaitim na damit, ngunit nabigo siyang makarating sa aktwal na punto. Nagpasya si Aaron na ay clear na lang ang mga tanong ni Jack. Ang bawat mandirigma o alchemist ng clan ay makakatanggap ng sound transfer array notification mula sa kanilang mga kapwa-disipulo, na hinihiling sa lahat ng mga alchemist na magtungo sa Prosper City. Kumunat ang noo ni Jack, medyo nakaramdam ng inis. Bilang isang alchemist mula sa Phoenix Valley, lahat sila ay may kasamang tanda ng pagkakakilanlan. Hindi lamang maaaring masubaybayan ng token na iyon ang mga merit point, ngunit maaari rin itong magamit upang maglipat ng impormasyon sa mahahalagang sandali. Gayunpaman, nawala ang epekto ng token na iyon mula nang pumasok sila sa Whirling World. Walang impormasyon na ipinadala sa lahat. Matapos marinig iyon, may pumasok sa isip ni Jack. Mukhang sumuko na ang Phoenix Valley kay Jack. Ano man ang dahilan, hindi nila itinuring si Jack bilang bahagi nila. Sa isiping iyon, nakaramdam si Jack ng ginaw sa kanyang puso. Kahit na hindi niya binalak na manatili sa Phoenix Valley ng ganoon katagal, hindi siya nagkaroon ng inaasahan na pagtataksil din siya ng Phoenix Valley. Naging malaking tulong pa nga siya sa Phoenix Valley, ngunit hindi gumastos ang Phoenix Valley. Kahit ano sa pag-aalaga kay Jack. Ang mga espiritong kristal na nakuha ni Jack sa Phoenix Valley ay nakuha ni Jack mismo. Matapos pumasok sa umiikot na mundo, nalaman ni Jack ang tungkol sa maraming mga lihim. Karamihan sa mga sekretong iyon ay may kinalaman sa Phoenix Valley. Kahit si Jack, disappointed siya sa sobrang daming tinago ng Phoenix Valley para sa kanya, tutulungan pa sana niya ang mga ito kung may problema sila. Tuluyan nang itinapon ni Jack ang pag-iisip sa puntong iyon, puputulan niya ang lahat ng relasyon sa Phoenix Valley. Kitang-kita ni Rudy ang madilim na tingin sa mukha ni Jack at sinusubukang hulaan kung ano ang iniisip nito. Pagkatapos ng lahat, ang token ng pagkakakilanlan ni Rudy ay wala. Nagtrabaho din sa lahat. Medyo walang pakialam si Aaron at hindi niya napansin ang mood ni Jack habang nagpatuloy siya, 5 hanggang 6 na araw na. Lahat ng mga alchemist na dapat. Eto nakarating na. Pagkatapos ng lahat, ang kaganapang ito ay may kinalaman sa pamamahagi ng mga mapagkukunan. Ginawa ng lahat ang kanilang makakaya, ngunit ang mga resulta ay hindi. Nakakamangha. Isang bronze treasure at black treasure lang ang nakuha nila. Kabanata 2942. Kung ikukumpara sa dalawang iba pang mundo, ang Hestia Continent ay napakasama. Ito ang ikapitong grupo ngayon. Kung gusto mong sumali, 5 lang mga spot na natitira. Ang mood ay hindi ang pinakadakilang sa sandaling ito. Mahina ang performance ng 6 na naunang grupo. Hindi lamang sila natalo ng husto, ngunit sila ay kinutya rin ng mga alchemist mula sa ibang mga mundo. Hindi naman talaga ginagamot ng mga alchemist sa side namin ang mga contestant. Na rin. Pakiramdam ng lahat ay hindi sila sapat, at hindi makakakuha ng magandang resulta kung sasali sila, kaya lahat sila ay naging duwag, walang tao. Handang sumali. Nalilito si Jack habang nakikinig. Nag-aalinlangan siyang nagtanong, saang mga kontinente tayo nakikipagkompetensya? Ano ang tanso at itim? Kayamanan. Napasapo si Aaron sa noo, nakalimutan kung kara-rating mo lang at wala kang alam. Ano man, dapat ay nagpaplano ka rin sa pagpasok. Tama ba? Kung ganoon, mag-usap tayo habang naglalakad. Pagkatapos nito, sinenyasan ni Aaron ang lalaking nakaitim na sinasabing tiyak na sasali ito. Medyo nataranta ang lalaking nakasuot ng itim pero naunawaan na nasabi na niya ang lahat ng kanyang makakaya. Si Aaron ay isang taong hindi babalik sa kanyang mga desisyon. Maliban kung hindi niya ginawa.
Gustong lumahok sa kanyang sarili, walang makakapigil sa kanyang pagsali. Walang magawa siyang bumantong hininga, tumango at hindi nagsasalita. Naglakad si Aaron sa unahan habang nakasunod sa kanya sina Jack at Rudy. Nag-uusap sila habang naglalakad, at pinapansin din ni Jack ang iba pang mga alchemist sa paligid ng daanan. Ang ilan sa mga alchemist na iyon ay nagmula sa panloob na lungsod, habang ang ilan sa kanila ay kararating lamang. Wala sa kanila ang mukhang maganda ang mood, at lahat sila ay nag-uusap. Ang mga talakayang iyon ay nahulog sa tainga ni Jack. Ang mukha ng kabayo ni Rudeus Grint ay tumitingin sa ibang mga alchemist na para bang tumitingin siya ng dumi. Tumanggi akong pumasok at magdusa. Sa kaunting kakayahan ko, bahagya lang akong nakapasa sa pagsusulit sa pagpasok. Natapos ko lang ang 31 pilrun. Ayoko rin pumunta. Masyadong mabigat ang atmosphere sa loob. Ang mga alchemist mula sa White Marsh Continent ay napakabaliw. Mas mahina sila kaysa sa mga alchemist mula sa Chaos Continent, ngunit napakasaya nilang kumilos sa kanilang sarili dahil mas magaling sila sa atin. Patuloy nila tayong ginagawang gulo. Hindi namin mahawakan ang Heaven Array na iyon, at makikita lamang ang mga imahe na sinasadya nilang ipadala. Ni hindi natin sila maaaring kutsain pabalik at kailangan nating pagdusuhan ito. Sino sa mga nasa gitna ang hindi nangunguna sa kani-kanilang puwersa? Lahat sila ay hindi kapani-pani walang mga henyo, ngunit ang kanilang mga mukha ay namumutla na sa galit dahil sa pangungutya ng mga alchemist ng White Marsh Continent. Malapit na silang sumabog anumang oras. The only way for them to vent is on US insignificant characters. Hindi rin kami mangangahas na labanan sila ng direkta, at napipilitin kaming ibaba ang aming mga ulo at tanggapin ito. Ayokong masigawan ng walang dahilan kaya napipilitin akong magtago dito. Narinig na ni Jack ang pangalang Rudeus noon dahil masyado siyang sikat. Malamang na kumalat na rin ang pangalan ni Jack. Dahil 3 tao lang ang nakakuha ng mga gintong token noon. Isa sa kanila ay si Rudeus mula sa Scarlet Pavilion. Ang Scarlet Pavilion ay ang nag-iisang 9th grade clan sa Middle Province. Ito ang pinakamalakas na angkan sa buong Middle Province at maging sa Hestia Continent. Ito ay isang hindi matinag na pag-iral. Hindi nakakagulat na nakuha niya ang gintong token. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang alchemist mula sa isang 9th grade clan. Kung hindi siya magaling, ang ibang mga alchemist ay magiging basura. Napakahaba ng circular passage. Walang tigil sa pagsasalita si Aaron. Hindi lang tungkol sa rules, marami pa siyang napag-usapan. Si Rudy ay nakipagkamay kay Aaron, at nagkwekwentuhan silang dalawa habang naglalakad. Kabanata 2943. Masyadong tahimik si Jack, ngunit tila hindi ito pinansin ni Aaron. Sa pakikinig pa lang sa usapan nila, unti-unting naiintindihan ni Jack ang iba't ibang. Ang mga alituntunin pagkatapos na makapasok sa loob ng lungsod ay ginagawang mas kawili-wili ang whirling world. Ang panloob na lungsod ay talagang isang napakalawak na palasyo. Mayroon ng mahigit 10,000 alchemist ang natipon doon. Ang sentro ng novel drama sa loob ng lungsod ay may napakalaking hanay na halos 100 talampakan ang haba. Ang array ay tinawag na Heaven Array. Ito ay isang sinaunang hanay na mayroon. Nawala na sa kontinente ng Hestia. Ang mga alchemist na nagtipon sa panloob na lungsod ay nakaupo lahat sa paligid ng hanay. Tinaas ni Aaron ang isang kilay at sinabi, ang mga nakaupo sa pinakaloob na bilog ay ang mga alchemist na may hindi kapani-pani walang background at kamangha-manghang mga kasanayan. Ang nasa gitna ay si Rudeus mula sa Scarlet Pavilion. Ang nasa harap niya mismo ay si Mitchell Turner mula sa Phoenix Valley. Pareho raw ang level ng skills ng dalawa. Bago pumasok sa tournament na ito, laging magkatabi ang kanilang mga pangalan. Sila ang mga modelong halimbawa para sa lahat ng mga batang alchemist. Maging ang mga alchemist na mas matanda sa henerasyon ay gumagalang din sa kanila. Gayunpaman, pagkatapos ng tournament na ito, pupunta ang pangalan ni Rudeus. Iliste sa likod ni Mitchell. Tumango si Jack bago nagtanong, nakakuha ba si Rudeus ng Bronze Treasure habang si Mitchell ay nakakuha ng Black Treasure. Nagningning ang mga mata ni Aaron habang mariing tumango, ang bait mo naman. Walang magawang bumantong hininga si Jack, lalong gumanda ang pakiramdam kay Aaron. Higit sa lahat, tila pipi si Aaron pagdating sa pakikipag-usap at paggawa ng mga bagay sa pangkalahatan. Kahit na ang pakikisalamuha sa isang tulad niya ay nangangailangan ng kaunting pagsisikap, hindi pa rin niya kailangang mag-alala tungkol sa pagtataksil. Hinayaan nito si Jack na makapagpahinga ng kaunti. Nag-uusap silang tatlo habang pasulong. Sa loob ng 15 minuto, sa wakas ay nakapasok na sila sa loob ng lungsod. Ito ay tulad ng sinabi ni Aaron, ang buong panloob na lungsod ay karaniwang isang napakalaking palasyo. Tumangala si Jack at nakita niyang inukitan ng iba't ibang hayop ang kisame. Mayroong hindi mabilang na mga haligi sa loob ng palasyo.
Pagtingin sa loob, isang malaking grupo ng mga alchemist ang nagtipon sa harapan. Mayroong hindi bababa sa 10,000 sa kanila. Kumunat ang noo ni Jack. Hindi talaga siya mahilig pumunta sa matataong lugar. Sa tuwing gagawin niya, hindi niya nararamdaman ang sarili niya. Gayunpaman, kailangan niyang pumasok kahit na hindi niya ito gusto. Mayroong hindi bababa sa 10,000 tao sa loob. Pagkapasok niya ay napagtanto nitong hindi naman gaanong masikip. Ang bawat isa ay naglabas ng mga banig mula sa kanilang mga imbakan at inilagay sa sahig. Nakaupo. Ang mga mas palakaibigan sa isa't isa ay uupo ng mas malapit, habang ang mga hindi ganoon kakaibigan ay mauupuan ng magkahiwalay. Tumingin si Jack sa lahat, at napansin na ang lahat ng kanilang mga ekspresyon ay lahat ay hindi kapani-paniwalang seryoso. Tumangala siya sa pinakagitnang posisyon. Pagkatapos ng pagpapakilala ni Aaron, nakita ni Jack ang mga pinuno, na sina Rudeyes mula sa Scarlet Pavilion at Mitchell mula sa Phoenix Valley. Ang dalawa magkaharap silang nakaupo sa gitna ng hanay. Hindi kapani-paniwalang madilim ang mga mukha nila, parang kamamatay lang ng kanilang mga ama. Gaya ng dati, ayaw ni Jack ng anumang hindi kinakailangang sigawan, at umupo sa isang comer. Nagplano si Aaron na maupo pa sa loob, ngunit ayaw ni Jack. Walang ibang kakilala si Aaron, kaya umupo siya sa isang liblib na lugar kasama Jack. Kahit na ang lahat ng naroon ay hindi ganoon kalakas, posible pa ring marinig kung ano ang sinasalita mula sa malayo kung hindi sinasadya ng isa. Hinaan mo ang boses nila. Kabanata 2944. Bumulong si Rudy sa tenga ni Jack, bakit parang libing ang lugar na ito? Hindi na napigilan ni Jack ang pagtawa. Tumangala siya sa lahat, at talagang pakiramdam na ito ay isang libing. Ang lahat ay hindi kapani-paniwalang nagtatampo at miserable. Sila ay nasa hindi kapani-paniwalang sakit. Napangiti si Aaron habang bumulong, sa tingin ko, hindi ito libing. Tumaas ang isang kilay ni Rudy at sinabing, kung gayon, ano iyon? Novel drama. Umubo si Aaron at seryosong sinabi, parang lahat sila ay kumain ng isang balde ng dumi. Bahagyang tawa ang pinakawalan nilang tatlo. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpatuloy si Aaron, sa palagay ko ang dahilan kung bakit sila nagdurusa ng husto ay hindi dahil ang ibang mga mundo ay masyadong malakas o dahil sila ay masyadong mahina, at na kanilang kinaladkad ang Hestia continent pababa. Lahat na lang kasi ay sinigawan na ni Rudeyes. Tumaas ang isang kilay ni Jack, sila ay sinigawan ni Rudeyes. Pinapayagan ba siyang gawin iyon? Kahit sa status niya, siguradong ang mga alchemist dito ay walang mga regular na alchemist. Ang Middle Province ay hindi pagmamayari ng Scarlet Pavilion. Naguguluhan ang mukha ni Jack. Simula nang dumating siya sa Middle Province, nagsimula na siyang matuto tungkol sa iba't ibang puwersa. Kahit na ang Scarlet Pavilion ang pinakamalakas sa Middle Province, hindi rin basta-basta nakahiga ang ibang mga angkan. Kamakailan lamang, ang Unbreaking Pavilion ay nagsisikap na maging pangalawang angkan ng ika-9 na baitang, na hinahati ang mga mapagkukunan ng Middle Province. Napakalakas ng Unbreaking Pavilion. Karaniwan, tinatrato lamang nila ang Scarlet Pavilion ng may paggalang sa ibabaw. Kung talagang lumagpas sa linya ang Scarlet Pavilion, hindi na lang nila ito kukunin ng nakahiga. Lalaban pa sila. Maaaring hindi kasing husay ng Unbreaking Pavilion ang iba pang mga angkan sa ika-8 baitang, ngunit hindi pa rin sila basta-basta nakahiga. Napakahalaga ng dignidad sa kanila mula sa mga high-grade clans. Nakita ng ilan sa kanila na mas mahalaga ito kaysa sa sarili nilang buhay. Dahil naintindihan niya iyon, na-curious si Jack. Nang makita niya kung gaano kaseryoso ang lahat, paano na lang nila naisip na napapagalitan sila ng ganoon. Masasabi ni Aaron kung ano ang pinagtataka ni Jack, at ipinaliwanag niya kay Jack, sinabi ko na ito kanina, pero dahan-dahan itong nangyari. Noong una, hindi sisigaw si Rudeyes kahit gaano pa siya kagalit, ngunit sa patuloy na pagkatalo, ang aming mga resulta ay napakasama kaya't ang mga alchemist ng White Marsh Continent ay patuloy na kinukutya sila. Iyon ang dahilan kung bakit sumabog si Rudeyes. Pakiramdam pa rin ni Jack ay hindi ito makapaniwala. Kung tutuusin, nakita niya kung gaano nila pinahahalagahan ang kanilang dignidad, lalo na ang mga mas may kasanayan. Nasanay na silang lahat na pinupuri. As long as they got rejected or things happened in ways na hindi nila gusto, sisubog agad sila. Pakiramdam nila ay dumanas sila ng pinakamalaking kahihiyan. Naisip ito ni Rudy at sinabing, pakiramdam ko ay nasabi niya lang ang isa o dalawang salita at nailabas niya ang kanyang pagkadismaya. Tiyak na hindi ito masama. Sa sandaling sinabi niya na nagsimulang magsalita si Rudeyes. Napakalungkot ng boses niya. Sa halip, ang kanyang buong pagkatao ay nasa isang hindi kapani-paniwalang mabigat na kalooban. Pinipigilan niya ang galit, pero nanginginig pa rin ang mga braso niya. Ang ika-7 grupo. May natitira pang 2 oras. 5 tao lang ang nakakuha ng mga token ng hamon sa ngayon. May iba pa ba?
Walang sumagot. Ang mga alchemist na nakaupo sa harap ay nagsimulang umatras na may mga guilty na tingin sa kanilang mga mukha. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, hindi na nakapagpigil si Rudeyes at sumigaw, basura lang ba kayong lahat? Kung maghihintay ka lang, hindi ka magiging. Kahit ano ay makukuha mo pa rin. Sa sandaling sinabi niya iyon ay bumasag ang katahimikan. Pagkatapos ng lahat, ito ay kasangkot sa kanilang mga personal na benepisyo. Nagsimulang magbulungan ang mga alchemist sa likod. Sa isa't isa, Kabanata 2945. Ngunit ang mga patakaran ay napakalinaw. Pipiliin mo muna ang mga kayamanan, ngunit isa lang ang mapipili mo. Pumili tayo sa iba, ang mga patakaran. Hindi pwedeng baliwalain. Nais naming tumulong, ngunit ang aming mga kakayahan ay limitado, novel drama. Tama na. Kung kami ay sapat na mabuti, natural na kami ay handa na pumunta, ngunit talagang hindi namin ito magagawa. Hindi ba tayong mga mahihinang alchemist ay sumali sa 6 na grupo? Kanina din. Masyadong masama ang aming mga resulta, at kinutya pa kami ng mga taong iyon at lubos na pinahiya ang Hestia Continent. Oo, tama. Nag-aalala lang kami sa kahihiyan. Kung hindi dahil doon, sino man sa atin ay handang mag-ambag. Tumawa lang ng malamig si Rudeyes sa mga katagang iyon. Tiningnan niya ang mga taong iyon na ang alam lang kumuha ng resources. Nang tanungin sila para tumulong, gagawa sila ng iba't ibang dahilan. Naramdaman ni Rudeyes na kumukulo ang kanyang galit. Agad siyang tumayo, at ang matalas niyang mga mata ay tumitig sa lahat habang sumisigaw, basta padalos-dalos kayong lahat. Ang gusto mo lang ay bahagi ng mga mapagkukunan, ngunit hindi ka handang gumawa ng anuman para dito. Walang hiya ka lang. Talagang nakakadiri. Naiinis ako na galing ako sa iisang kontinente sa inyong lahat. Ang mga salitang iyon ay hindi ka pani walang malupit, ngunit kahit na, walang sumigaw pabalik sa kanya. Tahimik lang silang nagbubulungan. Napatulala si Rudy sa nakita. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon ka-harsh ang mga salita ni Rudeyes. Tinawag pa niyang basura ang iba pang mga alchemist na walang naiambag, na tinawag silang kasuklam-suklam. Sabi ni Rudy habang dinilaan ang kanyang labi, God. I'm still too inexperienced. Hindi ako makapaniwala na sinabi talaga ni Rudeyes ang lahat ng iyon. Ni hindi ko kayang makinig. Napakatahimik ni Aaron. Kung tutuusin, narinig na niya ang lahat ng iyon noon pa. Lumapit siya para kausapin ang mga kapwa niya estudyante, at unti-unting naunawaan ni Aaron ang nasa isip ni Rudeyes. Paliwanag ni Aaron, yung iba hindi lumalaban. Dahil lahat ng ito ay katotohanan. Hindi ba't sinabi ko na sayo noon ang rules ng competition? Sabay na tumango sina Jack at Rudy, iniisip ang mga rules na sinabi na sa kanila. Naintindihan naman agad nila kung bakit ganoon si Rudeyes. Ang kompetisyon ay talagang napakasimple. 11 grupo ang nagkaroon ng pagkakataong makilahok. Ang bawat grupo ay binubuo ng 10 alchemist. Nangangahulugan ito na ang bawat round ay magkakaroon ng 30 kalahok. Ang 30 alchemist ay susuriin lahat sa parehong oras, at sila ay bibigyan ng mga pagkakalagay. Sa unang lugar, ang isa ay makakakuha ng ginto. Kayamanan, na mayroong pinakamahusay na mapagkukunan. Ang ikalawang pwesto ay makakakuha ng isang bronze treasure, na isang antas na mas mababa kaysa sa ginto. Ang ikatlong lugar ay makakakuha ng itim na kayamanan. Pagpasok ni Jack, 6 na grupo na ang nakibahagi. Ang Chaos Continent ang pinakamalakas at nakakuha ng 4 na ginto, 4 na tanso, at 4 na itim na kayamanan. Hindi katakataka na itinuring ng White Marsh Continent ang Hestia Continent bilang walang halaga. Iyon ay dahil ang White Marsh Continent ay isang pangatlo. Grade world tulad ng Hestia Continent, ngunit ang mga resulta sa pagitan ng dalawang kontinente ay lubhang naiiba. Hestia Continente ay hindi kahit na nakakuha ng isang gintong kayamanan. Mabangis na sigaw ni Rudeyes sa lahat dahil nakakuha siya ng bronze treasure matapos niyang agawin ang pangalawang pwesto sa pangalawang grupo. Samantala, si Mitchell ng Phoenix Valley ay nakakuha ng ikatlong pwesto sa ikatlong grupo. Pagkatapos noon, wala na silang nakuha. Ang dalawang kayamanan ay nakuha ni Rudeyes at Mitchell, ngunit ang mga patakaran ay nasa lugar. Kahit na nakuha na nila ang mga kayamanan. Sa pamamagitan ng kanilang sariling pagsusumikap, kailangan pa rin nilang ibahagi ang mga ito sa lahat. Kabanata 2946. Walang tumugon sa galit ni Rudeyes, marahil dahil walang nang-ahas. Kung tutuusin, sa ganong sitwasyon, walang sino man ang may karapatang magsalita bumalik sa Rudeyes kung gusto nila ng mga mapagkukunan. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamalaking halaga ng gantimpala ay nakuha ni Rudeyes. Ang sino mang gustong gumanti ay umiwas sa huli. Hindi nila gustong saktan si Rudeyes, at hindi alam kung ano ang sasabihin.
Si Rudeyes ay may hindi kapani-paniwalang madilim na hitsura sa kanyang mukha nang ibinaon niya ang kanyang matalim na tingin sa lahat ng naroon, magsisimula na ang ikapitong grupo. Kung hindi isang kalahok, 5 lang ang ipapadala namin sa posibleng 10. Hindi ba tayo magiging biro? White Marsh Continent na tinuturing kami bilang isang biro at iniinsulto kami ng walang pagpipigil. Kung hindi man lang natin makuha ang tamang bilang ng tao, paano nila tayo titignan? Matapos sigawan silang lahat ni Rudeyes ay katahimikan pa rin ang naging tugon nito. Sa sandaling iyon, walang nang ahas na humakbang. Hindi masisisi ni Jack si Rudeyes sa sobrang galit niya. Ayaw ni Rudeyes na mababa ang tingin. Kung wala pang sapat na mga tao na makilahok, ito ay masyadong nakakahiya. Medyo nainsulto si Rudeyes ng mga alchemist ng White Marsh Continent. Sa pagkakataong ito, nagkaroon sila ng higit pang dahilan para kutsain ang mga alchemist ng Hestia Continent. Malapit nang mag-collapse si Rudeyes sa galit. Nanginginig ang mga kamay niya at bakas ang apoy sa mga mata niya. Sumimangot si Jack, pakiramdam na lahat ng alchemist doon ay tumatawid sa linya. Parang sinabi ni Rudeyes. Ang bawat isa ay nakikipaglaban para sa kanilang sariling mga benepisyo, ngunit kapag oras na para sa kanila na aktwal na gumawa ng isang bagay, walang sino man ang talagang nang-ahas na umakyat. Nakakunot ang noo ni Rudy habang galit na sinabi, ibang klase talaga ang grupong ito. Ganun ba talaga sila Katekot? Hindi ba tournament lang? Ang daming alchemist dito, bakit lahat sila tumanggi? Mas gugustuhin pa nilang kagalitin ni Rudeyes kaysa humakbang at lumahok. Napabuntong hininga si Aaron dahil doon. Nagplano siya sa pag-step up. Nagplano siyang sumali. Hindi niya alam kung ano ang magiging resulta, pero at least, naglakas loob siyang umakyat. Kahit na ipahiya siya ng White Marsh Continent, mas mabuti pa rin iyon kaysa wala man lang gawin. Matapos sabihin ni Rudy ang tanong, sumimangot lang si Jack at hindi sumagot. Nakita ni Rudy na hindi sumasagot si Jack kaya napalingon si Rudy kay Aaron. The moment he looked over, nakita niyang biglang tumayo si Aaron. Bahagyang umubo si Aaron habang inaayos ang sarili, naglalakad papunta sa gitna. Ang panloob na lungsod ay sapat na malaki na hindi nila kailangan. Pisilin. Nagkaroon ng maraming espasyo upang lumipat sa paligid. Malalaking hakbang ang ginawa ni Aaron hanggang sa harapan ng Heaven Array. Sa sandaling iyon, mayroong 5 miniature array sa langit. Array. Ang sino mang gustong lumahok ay kailangan lamang na pumili ng isa, at ito ay mabibilang bilang isang pagpaparehistro upang makipagkompetensya. Siya mahinahon. Kinuha ang isa sa harap ng lahat ng mga alchemist na iyon. Ang maliit na hanay ay berde ang kulay at may berdeng glow dito. Parang sinaunang berde. Hiyas at may ilang rune dito. Napakaganda nitong tingnan, novel drama. Hinawakan ni Aaron ang hanay at hinarap ang galit na si Rudeyes, na nagsasabing, sasali ako. Inakala ni Jack na si Rudeyes ay magkakaroon ng mas magandang ekspresyon dahil si Aaron ay lumakad at nagboluntaryong mag-isa, ngunit hindi niya kailanman. Inaasahan na nakakunot pa rin ang mukha ni Rudeyes. Tumingin siya kay Aaron na walang bahid ng init. Para siyang nakatingin sa basura. Kabanata 2947. Kitang-kita kay Jack ang mapang asar na titig na iyon kahit ang layo. Logically speaking, dapat masaya si Rudeyes sa isang tao. Gustong lumahok. Kung tutuusin, matagal na niyang sinisigawan ang lahat, ngunit walang gustong magboluntaryo. Ang mga aksyon ni Aaron ay maaaring mabibilang na bumabasag sa katahimikan. At least, hindi sila pagtatawanan ng mga alchemist ng White Marsh Continent kung hindi pagkakaroon ng sapat na tao. Halatang naramdaman ni Aaron ang pagkasuklam at panunuya ni Rudeyes. Nagdulot ito ng pagkadismaya at pagkalito kay Aaron. Parang naging siya mali ang ginawa niya, novel drama. Ngumuso si Rudeyes, sa isang katulad mo. Siguradong nabigla si Aaron sa mga salitang iyon. Ano ang ibig sabihin ni Rudeyes? Sa sandaling iyon, lahat ng mga alchemist ay tumingin din kay Aaron. Bakas din sa mga mukha nila ang pangungutya. Napaawang ang labi ni Aaron sa sinabi niya, di ba sabi mo lahat pwede makisali? Dahil walang sumasali, hindi ba? Pakiramdam ni Jack ay napakamakatwira ni Aaron. Parehong alam ni na Jack at Aaron na walang kakayahan si Aaron na makakuha ng kayamanan. Hindi man lang siya makakuha ng itim na kayamanan. Ginawa lang niya ito para hindi tuluyang mapahiya ang mga alchemist ng Hestia Continent. Gayunpaman, ganoon pa rin ang ugali ni Rudeyes, at ang iba ay tumingin kay Aaron ng may malalim na panunuya. Malamig na ngumuso si Rudeyes habang sinusukat ng matatalas na mata si Aaron, kahit na gumagawa ka lang ng mga numero, dapat at least may kakayahan kang gawin ito. Ang basurang tulad mo ay kakalag ka rin lang ang Hestia Continent pababa. Mas maganda kung hindi ka na lang pumunta. Ibaba mo ang array sa iyong kamay, wala kang karapatang lumahok. Ang mga salitang iyon ay lubos na natulala kay Aaron.
Siya ay napakaprangka, at kadalasan ay hindi niya pinahihintulutan ang isang salita o dalawang panunuya na makarating sa kanya. Gayunpaman, talagang nagsisimula ng magpanik si Aaron sa puntong iyon. Namutla siya, pakiramdam niya ay ginagawa siyang clown. Nagsimula siyang matawa, sino siya sa tingin ng lalaking ito? Sa tingin ba niya ay qualified siya para buuin ang mga numero? Sa tingin ba niya ay magiging maganda siya kung mag-step up siya sa sandaling iyon? Bakit hindi niya muna tingnan ang sarili niya sa salamin? Kahit na wala kaming sapat na mga tao upang lumahok, ito ay mas mahusay pa rin kaysa sa pagtatapon ng aktwal na basura. Siguro sobrang saya niya sa sarili niya ngayon. Marahil ay iniisip niya na tinutulungan niya si Rudeyes sa sandaling ito at maaaring siya maging bahagi natin. Bakit hindi man lang siya nag-iisip kahit saglit? Kung ang mga basurang tulad niya ay maglakas loob na umakyat, bakit hindi tayo sumasali? Ang taong iyon ay malinaw na hindi alam ang kanyang lugar. Baka may mali sa kanya. Hindi man siya 7th grade alchemist, pero gusto niya makibahagi. Ipapahiya niya lang tayong lahat. Nagsimulang maging purple ang mga labi ni Aaron nang makaramdam siya ng lamig sa kanyang puso. Para siyang itinapon sa tubig ng yelo. Ngumuso siya, feeling niya pagiging isang ganap na biro. Habang siya ay nakatulala, agad na sumigaw si Rudeyes, bakit hindi mo ibinaba? Magwala ka. Nanginginig si Aaron nang agad niyang inilapag ang array. Pagkatapos ay tumalikod siya at tumakbo pabalik sa pagitan ng kanyang mga binti. Kabanata 2948. Nagdilim ang ekspresyon ni Jack. Hindi katakataka na walang mga alchemist ang umaangat kahit na napakaraming alchemist ang naruroon. Ito ay dahil talaga kay Rudeyes. Mataas na pangangailangan. Ang mga karaniwang alchemist ay walang karapatang lumahok. Parang nawalan ng pag-asa si Aaron sa mga sandaling iyon. Siya ay pinahiya ng ganyan ni Rudeyes sa harap ng napakaraming alchemist. Hindi niya ginawa. Kahit na may anumang kalooban upang lumaban kahit na siya ay hindi mapaniniwalaan o kapani-paniwalang walang pakialam, mayroon pa rin siyang gana na iuntog ang kanyang ulo sa isang pader. Pakiramdam niya ay hindi pa siya napahiya ng ganito sa buhay niya. Pakiramdam niya lahat ng ginawa niya noon ay isang ganap na biro. Nagkaroon siya ng isang ganap na walang pag-asa ang tingin sa kanyang mga mata habang binibilasan ang kanyang mga hakbang. Natatakot siya na baka marinig niya ang pangungutya sa kanyang paligid kung dahan-dahan siya pababa. Gayunpaman, habang nagmamadali siyang naglalakad pasulong, bigla niyang naramdaman ang paghawak sa kanyang braso. Lumingon siya at nakita niyang humawak si Jack. Sa kanya na nakakunot ang noo ni Jack. Napabuntong hininga si Jack at hinaila si Aaron patungo sa kinaroroonan niya. Pagkatapos noon, diniinan ni Jack ang braso ni Aaron, pinaupo muli si Aaron. Nakaupo na sila sa sobrang liblib na lugar noong una, kaya madaling umiwas ng tingin ng iba. Napatingin si Rudy kay Aaron na may halong pag-aalala. Napasinghap si Jack habang tinatapik si Aaron sa braso. Bulong niya, wala kang ginawang mali. Hindi mo alam na gagawin nila iyon. Gusto mo lang umakyat sa tamang panahon at lumaban para sa Hestia Continent. Nagmamadaling sabi ni Rudy, sobra talaga sila. Isa lang silang kumpol ng mga aso na minamalas ang iba. Kung alam mo lang na ganyan ang gagawin nila, hindi mo na sana gugustuhing tulungan sila. Nasa sukdulan na ang galit ni Rudy kay Rudeyes. Pakiramdam niya ay sobrang lumagpas sa linya si Rudeyes. Kahit na si Aaron ay hindi sapat na makilahok, hindi na kailangang gawing pangit ang mga bagay. Kahit saglit lang nakilala ni Rudy si Aaron, tinuring na ni Rudy si Aaron bilang kaibigan. Gusto niya talaga ang pagkatao ni Aaron. Pulang-pula ang mga mata ni Aaron, at nanginginig pa ang katawan. Para siyang kuneho na natakot at mukhang hindi kapani-pani walang nakakaawa. Lalong nagalit si Rudy sa nakita, yung Rudeyes, medyo nakikiramay pa ako sa kanya kanina, pero hindi ako makapaniwala na ganito talaga siya. Napabuntong hininga si Aaron na may mapait na tingin at sinabing, masyadong simple lang ang iniisip ko. Expected ko talaga na kukutsain niya ako ng ganon. Ang isang alchemist sa antas ni Rudeyes ay hindi ituring sa amin bilang anumang bagay na kapakipakinabang sa lahat. As long as we do anything wrong, or do anything na hindi niya gusto, sisimulan na niya tayong kutsain. Nakakunot ang noo ni Jack habang nakatingin kay Rudeyes. Maasim pa rin ang mukha ni Rudeyes habang nakatingin sa lahat ng mga alchemist na nakapaligid sa kanya. Nakakaramdam pa rin siya ng pagkabigo sa kawalan. Mas malakas na mga alchemist na nakikilahok. Napabuntong hininga si Jack habang bumulong, wala kang ginawang mali. Ang bawat alchemist ay may karapatang makilahok sa paligsahan. Kung mayroon man mga paghihigpit, sila ay nakasulat sa mga patakaran. Gayunpaman, ang Prosper City ay walang ganoong mga patakaran. Ginagawa lang ni Rudeyes ang mga bagay ayon sa gusto niya. Hindi isinasaalang-alang ang sinuman. Umiling si Aaron, medyo tinanggap ang kanyang kapalaran, hindi ko lang pinag-isipan ang mga bagay-bagay. Lahat ng alchemist na tulad ko ay pinalaki sa pamamagitan ng paglalagalag.
Walang karapatan ng mga mandirigma na kumitawan sa kontinente ng Hestia sa isang bagay na tulad nito. Kumunat ang noo ni Jack, gusto niyang aliwin si Aaron, ngunit pinutol siya ni Aaron, salamat sa inyong dalawa. Alam kong sinusubukan yung dalawa na ipaglaban ako, pero nagawa ko. Pinag-isipan na ang mga bagay-bagay. Hindi ko lang alam ang pwesto ko kanina. Kabanata 2949. Napabuntong hininga si Rudy. Marami pa siyang gustong sabihin, ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita. Sa totoo lang, ang mga iniisip ni Aaron ay hindi lubos na makatwiran, ngunit hindi ginawa iyon ni Aaron para magpakitabang. Gusto niyang tulungan si Rudeyes. At wala nang ibang iniisip. Sa pagkakataong iyon, muling maririnig si Rudeyes, hayaan mong balaan ko kayong lahat. Kung susubukan mong umatras muli, hindi ako magiging mabait sa iyo kapag ang mga mapagkukunan ay ipinamamahagi. Wala kang makukuhang libre. Iginala ni Rudy ang kanyang mga mata, ulong, ano ang gusto ng lalaking ito. Ayaw niyang may umasenso at ipipilit ang pagkakaroon ng mga duwag na iyon. Makipagkompetensya. Sa kanyang init ng ulo, ang sinumang umaakyat ay malamang na hindi makakamit ang kanyang mga pamantayan. Papagalitin lang sila ni Rudeyes nang hindi humawak. Kahit ano pabalik, kung magpapatuloy ito, kahit na ang mga alchemist na may sapat na kasanayan ay ayaw pa ring umakyat. Masusumpa lang sila at lalaitin. Naiintindihan ni Jack kung ano ang nararamdaman ng lahat. Hindi tulad ng lahat na nasisiyahang sigawan, ngunit kakaiba ang ugali ni Rudeyes. Masyado na siguro siyang nasanay sa layaw. Pakiramdam niya ay higit siya sa lahat, at tama ang lahat ng ginawa niya. Kung ang sino man ay hindi nakakatugon sa kanyang mga pamantayan, sila ay papagalitin. Para bang karapat-dapat ito? Napabuntong hininga si Jack habang baka sa mukha niya ang disgusto, nilingan niya si Aaron, tulungan mo ako sa tanong na ito. Ang mga kayamanan ba ay ipinamamahagi ng pantay-pantay anuman ang makuha mo? Umiling si Aaron bago tumango, I don't know how else should describe it, but it's not an even distribution. Ang mga nakakuha ng kayamanan ay maaaring pumili ng pinakamahusay na bagay muna. Ang iba ay ibibigay sa iba. Tumango si Jack at agad na nagtanong muli, kung gayon, ilang beses ang isang tao ay maaaring sumali. Medyo natigilan si Aaron, minsan lang makakasali ang isang tao, kaya naman gulat na gulat si Rudeyes sa paghahanap ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, 6 na grupo na ang ipinadala. 6 na po sa mga alchemist ang nagtipon dito na nakisali. Tumango si Jack habang nililibot ang paningin sa paligid. Nakakunot ang noo ni Rudy habang nakatingin dito. Matapos makilala si Jack sa mahabang panahon, nahulaan ni Rudy kung ano ang iniisip ni Jack mula sa kanyang ekspresyon. Saglit na natauhan si Rudy nang tumingin siya kay Jack. Huminga siya ng malalim at hinawakan ang braso ni Jack, you are. Bago pa siya makatapos ay tumango si Jack ng same time, tumigil ka nga dyan. Bakit ako napunta dito? Ito ba ay upang ibaba ang aking ulo para sa iba? Medyo natarante si Rudy nang marinig iyon, pero. Umiling si Jack, walang pero. May mga bagay na hindi mo basta-basta may tatago. Nasa harapan ko ang pagkakataon, kung hindi. Sakupin mo, kasalanan ko kung mawala ito. Natarante si Aaron na nakikinig sa usapan nilang dalawa. Lumingon si Jack kay Aaron at nagtanong, gaano karami ang alam mo tungkol sa White Marsh Continent at Chaos Continent? Kabanata 2950. Kumurap si Aaron na seryosong sumagot, hindi ko talaga alam. Nabasa ko lang sila sa mga sinaunang libro. Sa sandaling iyon, dumiretso si Jack sa pangunahing punto, pagkarinig sa sinabi mo, wala sa iba pang mga mundo ang nahiwalay sa labas ng mundo tulad ng ang kontinente ng Hestia ay. Tumango si Aaron habang nalilitong nakatingin kay Jack. Pakiramdam niya ay dapat alam na ito ng lahat dahil ito ay pangunahing kaalaman. Gayunpaman, tila novel drama ito. Parang hindi alam ni Jack ang tungkol dito. Hindi siya isang taong nag-iisip tungkol sa mga problemang tulad nito. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sumagot siya ng taos puso, ang Hestia Continent ay bukas din sa labas ng mundo. Nagkaroon ito ng regular na pakikipag-ugnayan sa ibang mga mundo at mayroon pa itong malalaking transfer array na maaaring magpadala sa amin sa ibang mga mundo. Gayunpaman, isang malaking bagay ang nangyari 30,000 taon na ang nakalilipas na pumutol sa ugnayan ng Hestia Continent sa labas ng mundo. Kahit na ang balita ay maaari pa ring maglibot, karamihan sa mga channel ay isinara. Sa totoo lang, hindi masyadong alam ni Aaron ang nangyari noon. Kung tutusin, hindi pa siya mas matanda sa 60 taong gulang, at nakuha lamang ang balita mula sa mga sinaunang aklat. Ang pagkakaiba sa pagitan ng mga mundo ng ikatlong baitang ay hindi masyadong malaki. Magkakaroon sila ng kasinungalingan sa isa't isa, at maaari pa silang maglakbay sa pagitan ng mga mundo. Hanggat mayroon kang mga mapagkukunan, maaari kang kumuha ng malalaking array ng paglipat sa ibang mga mundo.
30,000 taon na ang nakalilipas, ang Hestia continent ay palaging nagpapanatili ng isang relasyon sa labas ng mundo. Nagpalitan din sila ng resources. Ang kontinente ng Hestia ay itinuturing na nasa ibabang dulo ng mga mundo ng ikatlong baitang. Seryosong sabi ni Aaron, nakakita na ako ng mga record tungkol sa White Marsh Continent at Chaos Continent. Malinaw na nakasulat na ang dalawang kontinente na iyon ay dapat na nasa parehong antas sa atin. Dapat lahat tayo ay nasa lower middle end ng third grade worlds. Pagkasabi ni Aaron, biglang nag-isip si Jack, so ayun ang nangyari. Iniugnay tayo ng Whirling World sa dalawang kontinenteng iyon marahil dahil iniisip ng Whirling World na halos magkapareho ang antas ng tatlong mundo at ito ay magiging patas na laban. Baka sa mukha ni Aaron ang pagtataka ng marinig iyon. Inayos niya ang kanyang katawan at sinabing, tama ka. Sa tingin ko, nakikipagkumpetensya tayo sa White Marsh Continent at Chaos Continent dahil din doon. Gayunpaman, ang dalawang kontinente ay napabuti na ng kaunti. Ang Chaos Continent ay maaari ng may ranggo bilang isang mid-tier na ikatlong baitang mundo. Kahit na ang White Marsh Continent ay medyo mas malakas kaysa sa Hestia Continent. Napipilitin tayong manatili sa ibaba. Tumango si Jack. Hindi nakakagulat na may napakalaking pagkakaiba. Ang 30,000 taon ay sapat na upang baguhin ang maraming bagay. Bumantong hininga si Rudy at sinabing, kung hindi natin pinutol ang ating koneksyon sa labas ng mundo, maaaring ibang-iba tayo ngayon. Tumango si Aaron, malamang. At least, hindi tayo magiging masama. Tumangala si Jack sa mga inukit sa kisame. Napuno ng mga ukit ang buong kisame at mayaman sa nilalaman. May mga malalaking hayop, at mga mandirigma sa kakaibang damit. Maraming kwento ang nakalarawan doon, sapat na para mahilo ang isa. Kabanata 2951. Matapos ang mahabang pagtitig sa kisame, huminga ng malalim si Jack at sinabing, anong nangyari 30,000 years ago? Naranasan mo na ba narinig ang tungkol sa Divine Void World? Ang Divine Void World. Sabay na wika ni Aaron at Rudy. Halatang hindi pa narinig ng dalawa ang pangalang iyon. Umiling si Aaron. Hindi ko pa narinig ang tungkol dito. Saan ang lugar na iyon? Sumimangot si Jack na tahimik sandali. Kahit na hindi pa ito narinig ni Aaron, hindi ito nangangahulugan na ang nangyari 30,000 taon na ang nakalilipas. Ay walang kinalaman sa Divine Void World. Nagsimula pang ang isipin ni Jack na ang Whirling World ay malapit na nauugnay sa Divine Void World. Napakaraming sikreto sa kontinente ng Hestia, at ang mga sikretong iyon ay karaniwang may kinalaman sa Divine Void World. Halimbawa, ang naranasan niya sa West Cersei State ay malapit na nauugnay sa Divine Void World. Naalala niya ang mga tanong niya na imposibleng masagot. Sa wakas ay unti-unti na siyang nakakakuha ng ilang mga pahiwatig. Kung ang Hestia Continent ay walang kinalaman sa Divine Void World, malamang na hindi siya nakarating sa Hestia Continent noon. Pagkatapos ng lahat, ang Mustard Seed ay nasa autopilot noon. Pumili siya ng ikatlong baitang mundo ngunit hindi niya tinukoy kung alin. Sa madaling salita, pinili ni Mustard Seed si Hestia para kay Jack. Matapos mag-isip sandali ni Jack, lumingon siya kay Aaron. Ituloy mo. Ano ang nangyari noon? Bakit bigla kang huminto? Umubo si Aaron bago awkward na sinabi, sinasabi ko lang na malalim ang iniisip mo, at nag-aalala akong baka magambala kita. Masyadong curious din si Rudy. Maaaring siya ay mula sa Middle Province, ngunit bihira siyang tumingin sa mga sinaunang libro. Ni hindi niya kilala ang ilan sa mga angkan na nasa Middle Province. Noon, palagi siyang nasa sarili niyang maliit na bilog, kaya tuwang-tuwa siyang nagtanong, bilasan mo at sabihin sa amin. Gusto kong marinig ito. Tumango si Aaron at nagpatuloy. 30,000 taon na ang nakalilipas, isang malakas na tunog ang umalangaw-ngaw sa himpapawid ng kontinente ng Hestia na para bang ang mga mapagmataas, magigiting na mandirigma ay nakikipaglaban sa langit. Ang kalangitan ay dumagundong sa kulog, at ang buong kontinente ay nalubog sa pressure na ipinalabas ng mga kataas-taasang nilalang. Sa sandaling iyon, ang bawat mandirigma ay nababalot ng takot. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari, at walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Tila katapusan na ng mundo habang naghahari ang kulog at kidlat. Maraming lugar ang ginawang abo pagkatapos nito. Nagpatuloy ito sa buong 3 araw nang biglang tumigil ang kidlat sa ika-4 na araw. Ang ilan sa mga mas malalakas na mandirigma ay lumipad sa kalangitan sa sandaling iyon, gustong makita kung ano ang nangyari, ngunit bigla nilang nasumpungan ang kanilang mga sarili na hindi na makakalipad ng mas mataas. Nagulat sila sa nalaman na ang buong Hestia ay tila napaliligiran ng isang napakalaking hadlang. Kahit na ang pinakamalakas na mandirigma ng kontinente ay napigilan. Sa pamamagitan ng isang hindi nakikitang hadlang pagkatapos lumipad sa isang tiyak na taas, hindi makapagpatuloy sa paglipad.
Nagulat ang lahat ng mga mandirigma habang nagmamadali silang nakipag-ugnayan sa ibang mundo. Nais nilang anyayahan ang pinakamahusay sa iba pang mga mundo upang makita kung ano nangyari. Nalugmok sila sa kawalan ng pag-asa nang mapagtanto nila na kahit ang mga transfer array ay walang silbi. Pipigilan sila ng isang hindi nakikita. Puwersa sa kalagitnaan, hindi maipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Kahit na gumagamit ng mataas na antas ng mga sound array, hindi sila makapaglipat ng anumang impormasyon. Walang magawang paliwanag ni Aaron, ang mga mandirigma noon, malakas man o mahina, ay naguguluhan, hindi alam kung ano ang nangyari. Ang tanging natitiyak nila ay ang katotohanan na ang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo ay naputol ng isang hadlang na hindi nila nakikita. Walang magagawa, lumabas ka. Matapos marinig iyon, napatulala sina Jack at Rudy. Pakiramdam nila ay kakaiba talaga ang nangyari noon. Sumimangot si Jack at sinabing, di ba sabi mo pwede pa tayong maglipat ng impormasyon? Kabanata 2952. Tumanggo si Aaron. Nakapag-transmit na kami ng impormasyon ngayon pero imposible noon. Noon, lahat ng komunikasyon sa ang labas ng mundo ay pinutol. Ang katotohanan na maaari tayong magpadala ng kaunting impormasyon ngayon ay dahil sa 30,000 taon ng patuloy na mahirap trabaho, na nagpapahintulot sa ilang mga master ng array na makipag-ugnayan sa labas ng mundo sa pamamagitan ng ilang espesyal na sound array. Noon lang namin nalaman yon. Ang White Marsh Continent at Chaos Continent, na nasa ibaba tulad natin noon, ay ganap na naiiba. Nagtatampo ang ekspresyon ni Aaron dito. Pakiramdam niya ay magiging iba ang kontinente ng Hestia kung hindi dahil sa pagpuputol ng espesyal na hadlang na iyon sa labas ng mundo. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang komunikasyon ang nangyari sa labas ng mundo noon, ang mga tao ay maaaring lumipat sa paligid at ang mga mapagkukunan ay maaaring ipinagpalit. Maaari pa silang makakuha ng mga bagay mula sa ibang mundo. Gayunpaman, ang Hestia ay naging isang hiwalay na lugar pagkatapos na maputol ang lahat ng paraan ng komunikasyon. Off! Walang alam ang mga tao sa labas ng mundo at napilitang manatili sa likod ng mga saradong pinto. Tumaas ang isang kilay ni Rudy at sinabing, gusto kong malaman kung ano ang nangyari noon. Sino ang maaaring maging napakalakas upang aisil ang buong Hestia? Kontinente. Bakit nila itinayo ang harang na iyon? Nandyan din ang umiikot na mundo. Si Hestia daw ay natatakan, kaya bakit natin nagagawa makipag-usap sa ibang mga mundo pagkatapos pumunta dito? Gayun din. Bakit ang dalawang mundong iyon ay nakapag-improve ng husto sa loob ng 30,000 taon? Anong nangyari sa kanila? Ano ang nangyari sa ibang mundo? Pakiramdam ni Rudy ay ang dami niyang tanong sa mga sandaling iyon. Matapos malaman kung ano ang nangyari noon, medyo nawalan siya ng katahimikan. Pakiramdam niya ay siguradong maraming sikreto ang nakatago sa likod ng lahat. Ang mga lihim na iyon ay maaaring may kasamang ilang bagay na nagaganap sa sandaling ito. Hindi niya maiwasang maghinala na maaaring malaman ng Unbreaking Pavilion at Phoenix Valley ang katotohanan sa likod ng lahat. Malamang na inayos nila ang paglalakbay na ito sa Whirling World dahil sa kanilang nalalaman. May hindi maganda tungkol sa Whirling World. Sa lahat ng katanungang iyon sa kanyang isipan, ipinahayag ni Rudy ang kanyang iniisip. Nilinggan ni Jack si Rudy at napatawa, sinusubukan mo bang maghanap ng sagot sa ating dalawa? Sa tingin mo ba masasagot natin sila? Napaawang ang labi ni Rudy, natatawa ito matapos mapagtantong naging tanga siya sa pagtatanong noong una. Kung tutuusin, wala sa kanila ang makakasagot sa kanyang mga tanong. Napabuntong hininga si Jack nang muling tumingin kay Rudeyes. Naiintindihan na niya ang kaya niya, at hindi niya siguro masasagot ang mga tanong niya na hindi masasagot. Dahil doon, tumayo si Jack at naglakad pasulong, na ikinagulat ni Rudy at Aaron habang nakatingin sa kanya ng nanlalaki ang mga mata. Lumingon si Jack at tumanggo kay Rudy. Ayaw mo bang pag-isipan muna ito? Nag-aalalang sabi ni Rudy. Si Jack, gayunpaman, ngumiti lang at umiling. Pagkatapos noon, tumalikod siya at naglakad muli sa gitna ng Heaven Array. Siya ay matatag sa ang kanyang mga yapok habang hindi pinansin ang mga tingin na ipinadala sa kanya. Hinaranggan ni Jack ang kanyang paligid habang nakatingin siya sa Heaven Array. Kung ano man ang sinabi ng mga taong nakapaligid sa kanya o ang mga tingin na ibinigay nila. Hindi siya makalapit sa kanya kahit ano. Kabanata 2953. Pinag-isipang mabuti ni Jack ang mga bagay-bagay bago siya tumayo. Walang alinlangang nakatingin ang lahat habang nakatayo siya sa harap ng Heaven Array. Inabot niya ang isa sa mga maliliit na hanay sa harap niya. Matapos kunin ang plato na iyon, hindi siya nag-aksaya ng oras na ilagay ito sa kanyang storage space bago siya tumalikod at nagsimulang maglakad pabalik. Ang ugali niya. At dahan-dahan ang paglalakad kaya nataranta ang lahat. Nang si Jack ay gumawa ng kanyang ikatlong hakbang, sinabi ni Rudeyes, tumigil ka dyan.
Sino ka ba sinusubukan mong lumayo na lang pagkatapos kumuha ng array? Tumaas ang isang kilay ni Jack, lumingon siya pagkatapos niyang huminto. Mahinahon niyang tiningnan si Rudeyes. Inaasahan na niya na ganoon ang magiging reaksyon ni Rudeyes bago siya dumating, at alam na niya ang gusto niyang sabihin. Tumaas ang isang kilay ni Jack bago siya mahinahong sumagot, bakit hindi ako makakapunta? Sa iyo ba ang mga array na ito? Lahat ng tao dito ay kwalipikadong sumali sa kompetisyon. Hanggat may mga arrays at spot na natitira, sinumang alchemist dito ay may karapatang makibahagi. Hindi makatwira na ikaw ang magdedesisyon kung may makakasali o hindi. Sa kabila ng kung paano ang kanyang mga salita ay talagang may katwiran, ang lahat ay natigilan ng marinig ang pagbigkas ni Jack. Walang inaasahan na ang isang taong may badge ng isang ika-6 na baitang alchemist ay makikipag-usap kay Rudeyes ng ganoon sa harap ng lahat. Napapikit si Rudeyes, biglang tumawa. Kaya lang, hindi umabot sa kanyang mga mata ang kanyang tawa, at may tala sa kanyang pagtawa. May first time talaga sa lahat. Marami na akong nakitang katangahan, alam mo ba? Sino ka ba para tanungin ako? Oo, huhusgahan ko kung karapat-dapat ka o hindi sa sarili ko lang. Kung sasabihin kong hindi ka qualified, hindi ka. Kung gusto kong ibaba mo ang array, mabuti pang makinig ka. Sa sandaling iyon, ang bawat alchemist ay tumingin kay Jack. Iba-iba ang ekspresyon ng mukha nila nang magsimula silang mag-usap. Baliw ba ang batang ito? Prank niyang kausap si Rudeyes. Hindi ba niya kilala kung sino si Rudeyes? Ang pag-insulto kay Rudeyes ay katumbas ng pag-insulto sa Scarlet Pavilion. Hindi ba niya alam na ang Scarlet Pavilion ay isang 9th grade clan, ang pinakamalakas na puwersa sa Hestie? Imposibleng hindi niya alam. Alam ng sino mang may kalahating utak na hindi dapat masaktan ang Scarlet Pavilion. Siguradong maaalala ito ni Rudeyes. Lalaki para sa pagsasalita ng walang reserba sa kanya. Nababaliw yata ang lalaking ito. I think so, too. Makinig ka na lang sa sinabi niya kanina. Kahit na ito sounded reasonable, para lang siyang petulant, kung iisipin mo. Isa lang siyang 6th grade alchemist, kaya kung ano ang nagbibigay sa kanya ng karapatan. Nasabihin ang lahat ng iyon dahil lang sa gusto niyang makipagkompetensya. Maraming mga katanungan ang nagsimulang lumitaw, at ang lahat ay nadama na si Jack ay tumawid sa linya sa kanyang pag-uugali at mga salita. Ngumuso lamang si Jack sa mga pangungusap na ito, gayunpaman, dahil hindi siya nabigla. Sayang ang oras niya para makipagtalo sa mga taong iyon, kaya napagdesisyonan niya. Huwag pansinin ang mga ito. Sa pagkakataong iyon, naglakad si Rudeyes palapit kay Jack, pinaikit ang mga mata habang malamig na nakatingin kay Jack. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Sinabi ko sa iyo na ilagay ang iyong array. Wala kang karapatang kumetawan sa Hestie sa pakikipagkompetensya laban sa mga alchemist mula sa ibang mundo. Kabanata 2954. Pinagmasdan ni Jack si Rudeyes na naglalakad palapit sa kanya na may pasibong ekspresyon. Bahagyang tumangala siya habang nagsasalita na parang mapagmataas at walang kapintasan, wala kang karapatang tukuyin kung sino ang lalahok sa kompetisyon. Huwag mong isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang sa ikaw ay mula sa isang angkan sa ika-9 na baitang. Sa puntong ito, ang pag-uugali ni Jack ay nagpagalit kay Rudeyes hanggang sa puntong hindi na siya makahingi, pakiramdam na ang lahat ng sinabi ni Jack ay hindi mabata. Naramdaman pa niya. Sinasaksak si Jack ng 1,000 talam. Si Mark ay nakaupo sa pang-apat na hanay, pinapanood ang lahat ng nangyari na may nakatuwang ekspresyon. Bilang isang alchemist mula sa Unbreaking Pavilion, kailangan niyang umupo doon. Bukod dito, kinatawan din niya si Hestia. Siya ay naging bahagi ng ikatlong grupo na nangangahulugan na siya. Kinatawan si Hestia sa paligsahan. Ang kanyang mga resulta ay isa sa mga pinakamasama na ganap na tinalo ng mga alchemist mula sa iba pang dalawa. Mga kontinente. Anuman, hindi siya makaalis kaagad. Pagkatapos ng lahat, kasama sa kompetisyon ang buong kontinente, at kailangan niyang manatili sa buong panahon. Sa sandaling iyon, hindi lang siya ang kumakatawan sa mga alchemist kundi maging ang Unbreaking Pavilion sa likod niya. Kailangan niyang manatili, siya ang pinuno ng mga alchemist ng Unbreaking Pavilion at kumakatawan sa kanyang angkan. Nang makita niya si Jack ay tuluyan na siyang natigilan. Niloko siya ni Jack bago ito. Hindi alam ng lahat ang mga kakayahan ni Jack, ngunit kilala silang lahat ni Mark. Higit na kwalipikado si Jack na makilahok sa kompetisyon, at hindi magiging masama ang kanyang mga resulta. Mas magaling pa sila kay Mark, at least. Tungkol sa kung makakakuha ng kayamanan si Jack, iyon ay hindi tiyak. Tinitigan ni Mark si Jack, nakanganga buong oras. Napalunok siya habang pinagmamasdan ang mga kapwa-estudyante sa paligid niya, napansin niyang nakanganga din ang mga ito habang ang iba't ibang damdamin ay kumikislap sa kanilang mga mata. Alam ng mga nakakakilala kay Jack kung gaano siya katatag. Tamang desisyon na hayaan siyang makibahagi.
Pagkatapos ng lahat, nakakuha siya ng isang gintong token. Ang hindi lang nila alam ay kung paano ikinumpara ni Jack sina Rudeyes at Mitchell. Gayunpaman, mayroong isang bagay na tiyak nila. Ang pagsali ni Jack sa kompetisyon ay hindi ipahiya si Hestie kahit ano paman. Sa halip, ito ay magdadala ng karangalan sa kontinente. Sa kabilang banda, mali ang ugali ni Rudeyes sa kanilang mga mata. Gayunpaman, kahit na alam nila ang katotohanan, hindi nila tutulungan si Jack na magsabi ng kahit ano. Kung tutuusin, magkaaway sila. Makabubuti para sa kanila kung magiging mahirap ang paglalakbay ni Jack. Sa pagkakataong iyon, maging ang grupo ni Mark o maging ni Samuel, lahat sila ay nanatiling tahimik, walang sinasabi. Parehong natigilan sina Rudeyes at Jack. Ayaw ni Rudeyes na sumali si Jack sa kompetisyon, na iniisip na ni Jack ay walang kakayahan. Kahit ano, naniniwala siya na ipapahiya lang ni Jack si Hestie kung sasali si Jack. Ang mga alchemist mula sa ibang mga kontinente ay minamaliit si Hestie kung si Jack. Sumali, at hihilahin niya ang lahat pababa kasama niya. Iyon ang dahilan kung bakit naging matatag si Rudeyes laban sa pagpayag kay Jack na lumahok. Para kay Jack, gayunpaman, si Rudeyes ay gumagawa lamang ng katangahan sa kanyang sarili. Wala siyang dahilan o karapatan na tanggihan ang sinumang alchemist. Maaaring mayroon si Rudeyes. Nakakuha ng mga kahangahangang resulta at isang tansong kayamanan, ngunit mas mahalaga pa ba ito? Kahit na nakakuha siya ng isang tansong kayamanan, hindi ito nangangahulugan na siya ang pinuno ng lahat ng mga alchemist sa Hestia. Nang mapansin na si Jack iyon. Matatag sa kanyang mga kilos, naramdaman ni Rudeyes ang kanyang galit na bumubulusok mula sa kanyang dibdib. Kabanata 2955. Galit na tinitigan ni Rudeyes si Jack at tumahimik, kung pipilitin mong maging matigas ang ulo, huwag mong isipin na wala akong magagawa sa iyo. Dahil lang sa ayaw mong sumuko, brat ka. Ako ang magpapasya kung makakasali ka. Napangiti si Jack nang marinig ito, ngini siya ng sarili kung gaano kakulit si Rudeyes. Dahil lang si Rudeyes ay nakakuha ng isang tansong kayamanan at siya. Mula sa isang angkan sa ikasyam na baitang, pakiramdam niya ay may sapat na karapatan upang isipin na ang lahat ay kailangang sumunod sa anumang sinabi niya. Ang sinumang sumalungat sa salita ni Rudeyes ay karaniwang sinasampal siya sa mukha, at gagamit si Rudeyes ng ibang paraan upang mahawakan ang mga ito. Jack. Gayunpaman, ay hindi isang taong yumuko sa kalooban ng ibang tao. Tumawa si Jack habang nilakasan ang kanyang boses at sumagot, pakiusap, itigil mo na ang pag-iisip na makakasama mo ang lahat sa paligid dahil lang sa ikaw ay medyo may kasanayan. Sinabi ko na sasali ako sa kompetisyong ito, kaya gagawin ko. Wala kang karapatang tukuyin kung sino ang maaaring lumahok o kung sino ang hindi. Itigil mo na ang pag-arte na parang maaapektuhan ako ng mga banta mo. Kung may kakayahan ka, pumunta ka sa akin. Kahit na umatake si Rudeyes, halos hindi kumukurap si Jack. Si Jack ay maaaring isang alchemist, ngunit siya ay malayo sa isang tradisyonal, ang kanyang mga kasanayan ay mas malakas kaysa sa sinumang naroroon. Kahit na ang mga mandirigma mula sa isang ikasyam na baitang angkan ay halos hindi katumbas ng Jack, pabayaan ang isang alchemist. Namula ang mukha ni Rudeyes sa galit habang namumula ang mga mata. Hindi niya inaasahan na ang isang alchemist na hindi pa niya nakita noon ay matapang nahahamunin siya. Si Jack ay tila hindi payag na gumalaw. Kahit na nakadisplay ng buo ang kanyang katayuan, tumanggi siyang makipagtulungan. Lalong naging tensyonado ang kapaligiran sa puntong ito, at lalong lumakas ang mga talakayan sa kanilang paligid. Baliw ang lalaking ito. Hindi ba siya natatakot na dumating si Rudeyes para sa kanya balang araw? Kahit na may mga batas na ipinatupad ang Prosper City na pumipigil kay Rudeyes sa pag-atake sa kanya, walang magandang naghihintay para sa taong ito sa sandaling umalis siya sa Prosper City. Hindi ba niya alam kung ano ang kinakatawan ng isang 9th grade clan? Si Rudeyes ay may magandang katayuan din sa Scarlet Pavilion, at marami sa kanilang napiling mga disipulo ay malapit kay Rudeyes. Lalapit ang mga taong iyon para sa sinumang makasakit kay Rudeyes kapag nalaman nilang may tumawid sa kanya. May sira sa ulo ng batang ito. Para bang sigurado siyang ligtas siya at walang makakabawi sa kanya. Kung aalis siya sa Prosper City, aalis siya. Magdusa ng husto. Sigaw ng ilan sa mga tao kay Jack. Ibaba mo na lang kung gusto ka niya. Alam mo ba ang ginagawa mo? Kahit na hindi tayo maaaring lumaban sa loob ng lungsod, ang mga batas ay hindi umiiral sa labas ng lungsod. Maunlad na lungsod. Sigurado ka bang magiging ligtas kapag katapos? Hindi ka ba natatakot na maghiganti sila? Napataas lang ng kilay si Jack sa mga salitang iyon, hindi man lang nag-abala. Kahit na gusto nilang maghiganti sa kanya, kailangan nila. Tingnan ang kanilang mga sarili sa salamin at sinadya ang kanilang mga pagpipilian. Mula nang pumasok si Jack sa Whirling World, hindi na niya napagtanto kung gaano karaming tao. Na-offend siya doon.
Alam niyang may mga naghahanap ng paghihiganti, ngunit wala siyang pakialam. Ang prinsipyo niya noon pa man ay huwag saktan ang mga hindi nanakit sa kanya, habang ang mga nanakit sa kanya ay tatanggap ng 10 ulit na pinsala. Basta novel drama. Sino man ang nangahas na gumawa ng kaguluhan sa kanya, makakaganti siya. Kabanata 2956. Pagkatapos ng lahat, walang nakakaalam kung sino ang magderones ng pinakamabigat na pagkalugi. Sa puntong ito, nanginginig na sa galit si Rudeyes. Pinahiya siya ni Jack sa harap ng napakaraming tao at nagsalita ng napakalakas sa kanya. Dahil doon, walang ibang gusto si Rudeyes kundi ang wakasan si Jack. Nagsimula pa siyang mag-isip kung paano niya huhulihin at pahihirapan si Pain pagkatapos nila umalis sa Prosper City. Samantala, ayaw nang i-entertain ni Jack ang mga kalokohan ni Rudeyes, kaya napayuko siya at tumingin sa mga alchemist na nakaupo sa mga banig. Kahit na ang sentro ay mas masikip kumpara sa labas, may natitira pang espasyo. Walang alinlangan na magpapatuloy si Rudeyes sa panggugulo sa kanya, kaya sa halip na hayaang sundan siya ni Rudeyes, nagpasya si Jack na maupo na lang sa bakanting lugar. Magsisimula pa rin ang ikapitong grupo. Kinailangan niyang pumunta ulit, makakaligtas sa kanila para hindi rin sila mapansin ni Rudy. Kung titingnan kung gaano kawalang interes ang kinikilos ni Jack, ang galit ni Rudeyes ay tumaas sa bagong taas. Nag-aapoy ang buong katawan niya sa kagustuhang sumugod kay Jack at hampasin ang mukha nito. Nako, hindi niya kaya. Huminga ng malalim si Rudeyes habang dahan-daang inayos ang sarili. Alam niyang mapapahiya lang niya ang sarili niya kung susunduan niya si Jack sa sandaling ito, alam niyang hindi siya makikipagtulungan. Siguradong sasali si Jack sa kompetisyon. Huminga ng malalim si Rudeyes at napilitang tumalikod at tumungo sa kanyang orihinal na posisyon. Sa pagkakataong iyon, biglang nagsalita si Mitchell, na kanina pa tahimik, bakit mo ipinipilit na sumali? Sinusubukan mo bang gumawa ng pangalan para sa iyong sarili, o talagang iniisip mo na makukuha mo ang kayamanan? Si Mitchell ay nagmula sa Phoenix Valley, ngunit ang kanyang mga kasanayan sa alchemy, sa totoo lang, ay hindi kasing husay ni Rudeyes. Siya ay mula sa Inner Valley at isang alchemist na ang Phoenix Valley ay naghirap upang gabayan at pagbutihin. Siya ay tahimik sa buong oras sa malaking bahagi dahil ang kanyang mga kasanayan ay hindi katumbas ng Rudeyes. Kahit ayaw niyang aminin, malinaw na ang resulta para makita ng lahat. Si Rudeyes ay nakakuha ng isang tansong kayamanan, habang siya ay nakakuha lamang ng isang itim na kayamanan. Kahit nawala siya sa pinakamainam na termino kay Rudeyes, ayaw niyang makitang umaarte si Jack na parang pag-aari niya ang lugar. Sino siya sa akala ni Jack, na may pagmamalaki? Tumaas ang isang kilay ni Jack, nakatingin kay Mitchell ng makahulugan. Sa sandaling iyon, maraming mga alchemist na may katulad na hitsura ng mga damit sa likod kanya. Lahat sila ay may mapula-pula-orange na pattern sa kanilang mga damit. Nakita na niya ang mga pattern na iyon sa Phoenix Valley noon, kaya alam ni Jack kung sino sila ay, higit pa o mas kaunti. Kung noon pa, hindi na sana masyadong malupit si Jack sa kanila dahil taga Phoenix Valley sila. Kahit anong klaseng conflict sila ay, sinubukan ni Jack ang kanyang makakaya na patawarin ang anumang paglabag laban sa kanya. Gayunpaman, sa puntong ito, tinalikuran na niya ang mga damdaming iyon. Kung tutuusin, unang nagtaksil sa kanya ang Phoenix Valley. Ang Phoenix Valley ay nagtago ng isang napakalaking sikreto at hindi nagbigay ng anuman para sa kanya. Hindi nila itinuring si Jack na parang isa sa kanila. Nang makita ang kanilang hindi patas na pagtrato, nagpasya si Jack na tumugon sa uri. Kabanata 2957. Bumantong hininga si Jack at sumagot, syempre, ang kayamanan ay pinupuntirya ko. Just spare your breath, walang kwenta ang sasabihin mo sa akin. Hindi. Kahit anong sabihin mo, sasali pa rin ako. Napaawang ang labi ni Mitchell habang sumirit, hindi mo ba alam na ipapahiya mo si Hestia sa paggawa nito? Mayroon kang ika-6 na baitang alchemist badge. Hindi ka lang nila kukutsain dahil sa pakikilahok gamit ang 6th grade alchemist badge, kundi pati na rin ang buong Hestia continent. Ayokong kalagkarin mo ang kasama mo kami. Sa sobrang inis, huminga ng malalim si Jack habang kumikibot ang mga labi. Hinawakan niya ang 6th grade alchemist badge na nasa dibdib niya at napagtanto niya iyon ang badge ay hindi kailanman nakinabang sa kanya. Gayunpaman, wala siyang balak na bawiin ito. Tumingin siya kay Mitchell at mabilis na sumagot, hindi ko ipapahiya si Hestia. As for the rest, ikaw ang nag-iisip na mapapahiya ka. Stop wasting your time, hindi ako makikinig. Panipi. Pagkatapos sabihin iyon, ipinikit ni Jack ang kanyang mga mata at itinikom ang kanyang mga labi, na tila ba isinasaran niya ang buong mundo mula sa kanyang mga sentido. Nang tingnan ito, natahimik si Mitchell. Ang mga alchemist mula sa Phoenix Valley sa likod niya ay bumuulong kay Mitchell, Mitchell, huwag mo na lang siyang pansinin. Mukhang nawala ng marbles ang lalaking ito.
Ang daming sinabi ni Rudeyes kanina, ngunit hindi nakinig ang lalaking ito, at halos hindi rin siya nabigla sa mga pagbabanta. Dahil iyon ang kaso, walang saysay ang pag-aaksaya ng iyong hininga. Kumaibot ang mga labi ni Mitchell, ngunit kailangan niyang aminin na totoo ang mga salitang iyon. Walang nakakalusot sa lalaking ito. Nang malapit nang ipikit ni Mitchell ang kanyang mga mata at magpahinga na rin, biglang gumalaw ang mekanismo ng Heaven Array. Isang berdeng ilaw ang kumikinang sa Heaven Array na umaakit sa atensyon ng lahat. Tumingin din si Jack at nakita niyang may figure sa Heaven Array. Masasabi niya kaagad na hindi ito isang aktwal na tao na nakatayo sa hanay, ngunit isang imahe na ipinadala ng isang tao. Nakasuot ng puting damit ang taong iyon at ibang-iba ang itsura. Gayunpaman, ang kanyang mukha ay tila nakakunot noo, at ito ay malinaw na siya ay dumating na walang magandang layunin. Umasim ang mga tingin ni Mitchell at Rudeyes nang makita ang imahe. Ethan Lowe, wala ka na bang magandang gawin? Sumirit si Rudeyes sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Tumawa si Ethan at nagkibit balikat. Di ba may ginagawa akong official business ngayon? Gusto ko lang makita kung makakaipon ka ng sapat. Lumahok sa ikapitong round. Kung hindi mo kaya, aba, nakakahiya. Pagkatapos ng lahat, gusto ko pa ring makilala ang higit pang mga alchemist mula sa Hestia, dapat tayo makipagpalitan ng mga payo at itaas ang aming mga kasanayan. Bagamat parang inosente ang mga sinabi ni Ethan, ang paraan ng pagsasalita niya ay parang napakasama, kasabay ng halatang ngiti sa kanyang mukha. Kumunat ang noo ni Jack, naintindihan agad kung bakit umasim ang mga ekspresyon ni Rudeyes at Mitchell. Malamang na hindi ito ang unang pagkakataon. Minaliit ni Ethan ang mga alchemist mula sa Hestia sa kanyang mga salita. Huminga ng malalim si Rudeyes, ginagawa ang lahat para pigilan ang galit sa kanyang puso. Yung mga taong kakatawan sa atin, at kung makukuha natin sapat na tao, walang kinalaman sa iyo. Kung may oras ka para alagaan kami, pangalagaan mo muna ang White Marsh Continent. Kahit na ang aming mga resulta ay hindi gaanong, kayong mga alchemist mula sa White Marsh Continent ay medyo mas malakas kaysa sa amin. Hindi mo maihahambing sa Chaos Continent sa lahat. Kabanata 2958. Nanigas ang ekspresyon ni Ethan nang marinig ang mga salita ni Rudeyes, at isang matalim na kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi lang malaki ang Heaven Array. Transfer Array, ngunit maaari rin itong magpadala ng larawan ng isang tao. Kung wala ang taong ipinadala, maaari silang makipag-usap sa mga nasa paligid ng Langit Array. Ito ang kapangyarihan ng isang sinaunang hanay. Parang nagalit si Ethan sa sinabi ni Rudeyes. Snorting, he retorted, you speak as if we are that bad. Hindi man kami kasing galing ng Chaos Continent, nakuha pa rin namin ang Golden Kayamanan, at hindi lang isa doon. Samantala, ibang-iba ka. Sinabi mo na mas malala ka lang sa amin. Totoo ba iyon, Bagaman? Wala pa sa inyo ang nakakuha ng kahit isang gintong kayamanan. May karapatan ka ba talagang magsabi ng mga ganyang salita? Ang mga salitang iyon ay talagang isang slam sa pagmamataas ng bawat alchemist sa panloob na lungsod. Tuluyan na silang pinahiya nito, dahilan para manginig sa galit si Rudeyes. Kanina pa siya sinisiraan ni Ethan, pero hindi naman ganoon kamandag si Ethan sa mga sinabi niya. Si Rudeyes ay nagmula sa isang ikasyam na baitang angkan at nakatanggap ng papuri mula sa murang edad. Natural, hindi siya napahiya noon. Ang masama pa, wala na siyang ibang salita na ihahagis kay Ethan, na tila mapagmataas sa sandaling magdala siya ng mga gintong kayamanan. Tiningnan niya ang lahat ng mga alchemist mula sa Hestia nang may paghamak. Magiging bahagi ako ng ikapitong grupo. Hindi ko alam kung sino ang makikipagkompetensya laban sa akin, ngunit hayaan mo akong balaan kayo, wala sa inyo ang makakakuha ng nangungunang 3 pwesto. Sa tingin ko, dapat gumising ka na lang at sumuko sa kompetisyong ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay palaging isang kompetisyon sa pagitan ng White Marsh Continent at Chaos Continent. Nandito lang si Hestia para buuin ang mga numero gamit ang mga bag ng basura. Ethan kakled maniacal bago ang kanyang imahe ay nag-flash at siya ay nawala. Sa sandaling iyon, walang makakapigil. Sinumpa ng lahat si Ethan dahil sa pagiging kasuklam-suklam at walang hiya. Tinuyan nila kung gaano siya ka-arrogant, ang alam lang daw niya ay ang magyabang. Kahit na ang pinakabinubuo ng mga alchemist na naruroon ay hindi napigilan ang kanilang galit pagkatapos ng lahat ng kahihiyan na iyon. Ang taong ito ay lumampas sa linya. Parang iniisip niyang walang makakatalo sa kanya. Siya ay malinaw na hindi kailanman nakikibahagi sa kompetisyon, ngunit palagi niyang tinutuya ang mga tao. Sa tingin niya ay walang kapantay. Paano magiging katulad niya ang isang taong may kasanayan? Puro pagmamayabang lang ang alam niya. Sa tingin ko, hindi man lang niya makukuha ang unang 3 pwesto. Siya walang mga kasanayan, kaya sinusubukan lamang niyang palakasin ang kanyang pagmamataas sa pamamagitan ng pagmamalaki sa harap namin.
Isa lang siyang mayabang at kasuklam-suklam na lowlife. Kung makikilala ko siya ng harapan, susugod ako at bibigyan ko siya ng ilang masasakit na sampal. Kahit alam nilang lahat na hindi maikukumpara ni Hestia sa White Marsh Continent, hindi nila gustong lunukan ang mga salita ni Ethan, sila nadama na ang patuloy na pag-uuyam ni Ethan ay pinalakas ng kanyang kawalang kabuluhan. Naniniwala sila na hindi sapat ang talento ni Ethan para makapasok sa top 3 mga spot at gusto lamang silang kutsain upang palakasin ang kanyang tiwala sa sarili. Si Rudeyes ay namumula sa puntong ito, ang kanyang mga mata ay lubos na namumula dahil pakiramdam niya ay hindi pa siya napahiya ng ganito. Sa kabilang banda, bahagyang napabuntong hininga si Jack. Alam na alam niyang hindi lubos na nagkakamali si Ethan. Kung magpapatuloy ang sitwasyon, maaaring hindi si Hestia kahit na makapagtipon ng sapat na tao. Pagkatapos ng lahat, si Rudeyes ay nakatayo sa harap nila, iginiit na ang mga dalubhasa at kusang loob na mga alchemist lamang ang dapat. Pinayagang sumali. Kabanata 2959. Para sa iba, ang pagsali sa kompetisyon ay nangangahulugan na maaaring ipahiya sila ni Rudeyes, at walang sino man ang gustong makaranas ng kahihiyang iyon. Ang mga naruroon, dalawa lamang sa kanila ang nakakuha ng mga kayamanan habang ang iba ay bumalik na walang dala. Alam ng bawat isa sa kanila kung gaano kahirap ang kompetisyon, kaya lahat ay naging duwag. Walang handang tumayo sa ganoong oras. Tumingin si Jack kay Rudeyes bago lumingon kay Aaron. Sa pagkakataong iyon, kausap ni Aaron si Rudy. Nakatago silang dalawa sa kadiliman, sinusubukang huwag makipag-ugnayan sa iba. Maaaring may ilang mga alchemist na naruroon na tulad ni Aaron, ngunit salamat sa hindi magandang napiling mga salita ni Rudeyes, walang gustong humakbang. Pataas. Nanginginig sa galit si Rudeyes at parang anumang oras ay babagsak na siya. Walang gustong pakialaman si Jack, ngunit sa pag-iisip tungkol dito, kakailanganin niyang makilala ang mga alchemist mula sa White Marsh Continent at Chaos Continent kapag nagsimula ang kompetisyon. Kung talagang hindi sila makakakuha ng sapat na mga tao, sila ang magiging katatawanan ng lahat. Para maiwasan iyon, at dahil din sa ayaw ni Jack na gawin lang ni Rudeyes ang gusto niya, sinabi ni Jack sa mga taong nakapaligid sa kanya, si Rudeyes ay maaaring maging kakaiba, ngunit hindi siya ang amo ng lahat ng tao rito. Hindi natin pwedeng hayaan na lang siyang pumili at pumili kung sino ang makakasali dahil lang sa gusto niya. Kahit na mahirap ang kompetisyon, ito ay isang magandang pagkakataon upang hamanin ang iyong sarili. Bilang mga alchemist, hindi natin dapat pabayaan ang anumang pagkakataon na mapabuti ang ating sarili. Ang sumalubong sa kanya ay katahimikan at mga titig ng iba't ibang emosyon. Ang ilan ay nagalit, habang ang ilan ay naiinis, ngunit lahat sila ay nakadirekta kay Bane. Si Jack ay hindi nabigla, na inaasahan ang mga reaksyong ito bago pa man siya magsalita. Si Rudeyes, galit na galit at hindi makayanan ang biglang pagsabog ng mga salita ni Jack, ay tumayo. Para siyang leon na galit, mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga kamao habang umiikot ang kanyang tunay na enerhiya sa kanyang katawan, handang umatake anumang oras. Inabot ni Nash Sky, na taga Scarlet Pavilion din, at hinawakan sa braso si Rudeyes. Natatakot siya na baka hindi makontrol ni Rudeyes ang kanyang init ng ulo at atakihin si Jack. Pagkatapos ng lahat, ang Prosper City ay may mga batas nito, at sa sandaling nilabag ni Rudeyes ang mga batas na iyon, siya ay parurusahan. Ito ay isang parusa na walang mga alchemist makatiis, at siya ay magiging abo. Huwag kang mahulog dito, Rudeyes. Nag-aalalang babala ni Nash. Sinisikap ng taong ito na galitin ka at atakihin ka. Mapaparusahan ka ng Prosper City kung gawin mo. Ang mga salitang iyon ay parang isang balde ng malamig na tubig sa mukha ni Rudeyes. Bigla siyang kumalma sa galit, na pagtanto niyang nagdadrama siya. Masyadong walang ingat. Kung wala si Nash para pigilan siya, baka inatake na niya si Jack. Kung tutuusin, ang mga salita ni Jack ay mas masahol pa sa novel drama. Pagdaragdag ng langi sa apoy para kay Rudeyes. Huminga muna ng malalim si Rudeyes bago niya napigilan ang galit sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, gayunpaman, ang pagkamuhi ni Rudeyes kay Jack ay naging puro. Napatingin si Nash at napangiti. Huwag mong isipin na maaari mo kaming hamanin ayon sa gusto mo, brat. Kabanata 2960. Ang ugali ni Rudeyes sa pag-aayos ng mga bagay sa ganitong paraan ay dahil ayaw niyang mapahiya si Hestia. Kung lahat ay lumahok kaya brazenly gusto. Ikaw, hindi ba ipapakita nito sa dalawang kontinente na napakasama ng ating mga alchemist? Nang marinig iyon, tumaas ang isang kilay ni Jack habang malakas na sinabi, "Stop looking for excuses, I won't be convinced just like that." Patuloy mong sinasabi sa'yo. Ayokong mapahiya si Hestia, pero lalo lang kaming ikakahiya ng ginagawa mo. Napakaraming alchemist dito. Ganun ba mahirap pumili ng ilang mga alchemist sa ikapitong baitang?
Ang katotohanan na ang mga alchemist sa ikapitong baitang ay lahat ay ayaw na umakyat ay dahil lamang. Mapapahiya sila ni Rudeyes kung hindi nila siya nasiyahan. Sino ba naman ang gugustuhing umahan para lang magalit? Pinipigilan mo ang iba na makilahok at lalo pang hiyain ang ating kontinente. Sa iyong mga mata, ang mga alchemist sa ika-6 na baitang ay wala, ngunit paano ang mga alchemist sa ikapitong baitang? Tiyak na hindi magiging mahirap na pumili ng ilang ikapitong baitang. Mga alchemist kapag mahigit 10,000 sila dito. Bakit hindi man lang tayo makapili ng 10? Sa madaling salita, walang gustong mapag-alitan. Ang mga pamantayang itinataguyod mo ay nakakatawa. Hanggat mayroon silang 7th grade alchemist badge, hindi sila makukutya kapag pumasok sila, novel drama. Pagkatapos ng lahat, hindi tahasang sinasabi ng badge kung gaano kahusay ang isang tao. Kahit na ang mga alchemist mula sa ibang mga kontinente ay bihasa, walang paraan. Magkakaroon ng maraming mga alchemist sa ika-8 baitang. Tutal, may age restriction. Ang mga salita ni Jack ay medyo lohikal, at ang iba pang mga alchemist ay dahan-daang naging kumbinsido. Unti-unting naramdaman ng lahat na ang mga naunang pagsasaayos ni Rudeyes ay masyadong malupit at masyadong umaasa sa kanya ng mag-isa. Maraming mga alchemist ang naroroon, kabilang ang mga alchemist sa ikapitong baitang. Hindi dapat maging mahirap na pumili ng 10 sa kanila upang makipagkompetensya. Ang dahilan kung bakit walang humakbang ay dahil lang sa nakakakilabot na ugali ni Rudeyes. Kung wala sila sa kanyang mga pamantayan, sila ay sinisigawan. Dapat ay marami pang taong handang lumahok. Kung tutuusin, walang gustong mapahiya si Hestia. Nanginginig sa galit si Rudeyes habang nakatingin kay Jack na may iba pang puot sa mga mata. Kung hindi dahil kay Jack, hindi siya tatanungin ng ganyan. Walang pakialam si Jack kung gaano kagalit si Rudeyes. Sa halip, lumingon siya at nagtaas ng boses para kausapin ang lahat ng iba pang alchemist, maaari kayong makipagkompetensya kung gusto ninyo. Ito ay isang bihirang pagkakataon upang sanayin ang iyong sarili. Pagkatapos ng lahat, hindi ka nakikipagkompetensya sa mga alchemist ng Hestia kundi sa mga mula sa ibang mga mundo sa halip. Kahit kutsain ka, ayos lang. Isipin mo na lang na mga aso lang sila na marunong tumahol. Hoy, may punto ang lalaking iyon, bihirang pagkakataon ito. Hindi naman pwedeng makinig na lang tayo sa arrangement ni Rudeyes. Kahit na hindi ako 8th grade alchemist, 7th grade alchemist pa rin ako. Ang aking mga kasanayan ay disente. Walang paraan na makakakuha ako ng isang kayamanan, ngunit hindi bababa sa maaari kong sanayin ang aking sarili. Mapapabuti ko lang kung gagawin ko iyon. Kahit hindi masusugatan ang lalaking ito, logical naman siya rito. Hindi natin masusunod ang gusto ni Rudeyes, sarili natin ang dapat isipin. Dahan-daang nagbago ang paninindigan ng mga alchemist habang pilit nilang tinatanggap ang pananaw ni Jack at hindi dapat magkaroon ng pangwakas na desisyon si Rudeyes sa lahat ng bagay. Sa bagay, sarili lang naman ang inaalala ni Rudeyes. Pagkaraan ng ilang sandali, isang matangkad na lalaki ang tumayo mula sa kanyang banig. Lumapit siya sa Heaven Array at kumuha ng maliit na array bago ito inilagay sa kanya. Espasyo sa imbakan. Sinabi ng lalaki sa lahat, hindi ko pababayaan ang pagkakataong ito. Nagpa siya akong makibahagi sa ikapitong grupo. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at naglakad pabalik sa pwesto niya. Dahan-dahan, nagsimulang kumilos ang lahat, at ang natitirang mga array ay mabilis na kinuha. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.